Yan, so dahil yung mustasa ng inay ay tutubo na, nagawa tayo ng plot dito. Ito, yung mga nato yung dahon ng nyog, kami nagpuputol ng nyog, at meron siyang mga ganito. And this one will serve as fertilizer. Then later, papatungan ko siya ng buhangin. At after ilang days tayo ay magtatanim na. So ito na siya, puno na, pero wala pala tayong pala. So hindi natin malalagyan ng buhangin, maybe next other day. Yan, medyo namumula-mula tayo dahil tayo ay pinapawisan. Nakita niyo naman, ang tataba niya kasi, ang pataba nito ay yung mga nabubulok. Yan, mga dahon-dahon yan, ang nilagay ko dyan. Kaya ito, every corner nitong ating patola ay may bulaklak yan. Yan. Lahat ng dahon, yan, lahat ay may bulaklak. So, napaka-healthy ng ating patola. At itong ating kalabasa ay healthy din, yan. Well, it takes time bago tayo makatikim ng ating natural and organic na tanim. Yan, ito, mataba din siya. Bali, ito nagkaroon na siya ng bulaklak dahil sobrang taba nga niya. Tinanggal ko kasi, dapat daw palakihin muna bago siya pabungahin. Yan. Yan ang ating natural and organic na fertilizer para healthy ang ating kakainin in the future. Ito, nagawa tayo ng pugad dito. Ito pugad. Ito ay kalamansi. Ito bubunga na siya after lumaki ng konti kasi ano siya, grafted. So, grafted means bumubunga na yung kanyang punong-kunuhanan. So, I'm still waiting for the day na bumunga siya. So, ginawa ko siya ng pugad. Yan. Para maging fertilizer niya, and then in the mulching siya. So, if sobrang init kasi nga buhangin dito sa amin, ma-preserve yung moisture ng buhangin para naman hindi mamatay yung ating kalamansi. Yan. Ayoko ng Texas kasi nag-aaway sila. Hindi mo pagsama-sama. Ito medyo makalat kasi ang hirap niyang linisin. Hindi kasi ako masyadong nagsisilab ng dahon. Kunti-kunti lang, tapos ginagawa ko nga siyang panglagay sa halaman. Pag tuyong-tuyo na, so maganda siyang pataba. Yan, meron tayong oregano. Yan naman tayo. Madami pa tayong gagawin dito sa likod. Well, actually, dahil 3 months na tayong tinamad, procrastination is real. So, ito mga dahon pa rin ito. Hindi ko masyadong masilaban kasi nga ito, santol. So, namamatay siya. Meron tayo ditong kahoy na patutuyuin. Pag tayo ay pag nagawa na yung aming tungkuan dito sa likod, dahil gusto ko may tungkuang kahoy talaga. Kasi ito, pangit ito eh. Pangit ito kasi, nandito sa may puno, yan ang puno ng nyog. So, mas gusto ko doon, patataasin lang namin to hanggang sa mapuno siya na mapuno, hanggang sa matabunan, at magawa tayo ng lutuan dito sa likod para may kahoy tayo dito nagabang to. Dali yung sariwa pa naman siya, di pa rin siya magagamit. So, pagagandahin natin ito, utay-utay. Ang plano ko dito ay aquaponic fish and vegetable. So, unti-unti lang natin magagandahin. Utay-utay, huwag bibiglain. Exercise is real, yan. Pinapawisan tayo ngayon ng sobra. Pero pag nag-exercise, di man tayo pinapawisan. Kasi 20 minutes lang. Yan. Ito marami na siyang bulaklak, pero hindi man tumutuloy yung kanyang Ayaw ko naman siyang paputol kasi ito. Hindi siya. Pag may puno ka kasi medyo malamig yung paligid pag may puno. So I need more trees. Meron na ako dong kalamansi. May atis ako doon, meron akong kalamansi doon. Marami akong papaya. So let's wait until they grow. At libre na ating ulam in the future. So because that's what I need, ang ating healthy food. So in the future, yun na lang ang ulamin ko. Mga manok. Yan ang mga manok. Ito makalat pa. Yan, siguro papaayos ko yan pag may budget na tayo pang aquaponic. Kasi plano ko ito, aquaponic. So, diretso bakod na siya. Dahil yan ito. Yung may mga yero hanggang doon yung aming area. Yung may mga yero na yan. Tapos ito, yan, hanggang dyan. Medyo malaki naman siya. Marami tayong magagawa dito. Kaya, simulan na muna natin yung magtanim hanggat wala pa tayong budget sa aquaponic. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye. Ayan.